Sa mga balitang consumer at kalakalan naman, pumayag ang Environment Department na humugot ang Maynila ng malinis na tubig mula sa 4 na irrigation dams sa Cavite. Ayon sa DENR, isang dam na raw ang napaghuhugutan ng supply para sa mga residente ng Cavite. Inaasahang magagamit na rin ang tubig sa 3 pang mga dam sa mga susunod na buwan. Kasama ang 4 na dam sa 22 dam sa Cavite na kontrolado naman ng National Irrigation Administration. Noong una ay ginagamit ito para sa irigasyon, pero dahil kumukonti na lamang ang mga lupang tinataniman sa gitna ng pag-convert ng mga ito sa residential development, ginawa na lamang multi-purpose ang mga naturang dam. Naniniwala naman ang mga analyst na dapat tutukan ng gobyerno ang pagpapalago ng produksyon ng prutas. Sabi ni Ateneo de Manila Economics Professor Leonardo Lanzona, competitive ang kalidad ng prutas sa Pilipinas. Kaya naman dapat pangasiwaan ng gobyerno ang pagpapalawak ng lokal na industriya para maserbisyohan ang export markets. Sabi naman ng dating Agriculture Undersecretary na si Fermin Adriano, kulang ang pondo ng industriya mula sa gobyerno. 60% kasi nito ay napupunta sa bigas. Nagsumite naman daw ang Metro Pacific Investment Corporation ng unsolicited proposal para sa integration o sa pagdikit ng LRT-1 at MRT-3. Kasama raw ng MPIC sa proposal na ito ang Japanese firm na Sumitomo. Layon daw ng proposal na pabilisin ang biyahe ng mga pasahero. Gusto rin daw ng MPIC na ayusin ang struktura at sistema ng MRT-3 para mas maging suwabe ang karanasan ng mga commuter. Oras daw na ma-integrate, inaasahang mababawasan din ito ng 2% ang mga sasakyan sa kalsada. Yung tinatawag po natin ay isang integrated loop or isang circle line kung saan sasakay yung ating mga pasahero at kung magsa-start po sila ng MRT3, tuloy-tuloy na po sila, no? Pupunta rin sa rota ng LRT1, ano? Yan po ang tinig ni Juan Alfonso, ang project head ng MRT3 MPIC. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.